Eto na, mga kababayan. Naku, dito tayo, mga kababayan. Camille Villar. Hala, Diyos ko. Camille Villar, may isyong boot buying at ang kumilik daw ay magbigay ng show cause order. Totoo po ba? Mga meses, mga mister, mga meses, mga lolo't mga lola. Totoo ba na si Camille Villar ay sangkot sa boot buying at magbigay nga daw di mano ng show cause order itong Comelec? Nako, Diyos mio maremar, ganyan na ba talaga ang gawain ngayon? Bili-bili boto na para manalo? Nagtatanong lang. Yes, Ma'am Hilda, live po ito. Eto na, dito tayo kay Camille Villar. Ay, Diyos mio marimar. Ito na, i-research ko na. Camille Villar. Vote buying daw. Actually, may narinig pa nga ako, hindi lang kay Camille Villar, narinig ko pa nga sa mama ni Camille, sa nanay niya na, kayo mga taga Las Piñas, binigyan namin kayo ng lupa. At make sure na kapalit nito ay iboto nyo kami, suportahan nyo kami. Kasi kung hindi nyo kami iboto, gawin naming subdivision ang lupa na to. Nako, kami ang may-ari dito. Nako, hindi ba vote buying yung ganon, mga kababayan? Hindi ba vote buying yon? Yung, ayan, binigyan na namin kayo ng kalupaan. Kami ang nagmamay-ari sa kalupaan na to. At make sure, sana naman, suklian nyo kami sa binigay namin. Kapag hindi nyo kami iboto, gawin naming subdivision ang lupa na to. Ako, fake news pa ba ito? Nasa balita na to. Ito na, mga kababayan. Ito na. Papapap. Laban sa kanya. Ito na. Naglabas na nga ng pahayag si Congresswoman Camille Villar kaugnay sa aligasyong vote buying sa Cavite laban sa kanya. Kaya wala pa siyang natatanggap na show cause order mula sa Commission on Elections sa Comelec. Ang tinutukoy na event ng Comelec ay nangyari anya noong February 9, 2025 o bago pa man yung campaign period para sa election 2025. Ngayon pa man, wala umanong bilihan ng boto o anumang election offense na nangyari. Umaasa naman ang kongresista na malilinis ang kanyang pangalan sa oras na makasagot na siya sa Comelec. Naglabas na nga ng pahayag si Congresswoman Camille Villar. Camille Villar, pinapatawag ng Comelec regarding sa isang alleged vote buying incident. Nako. Makikita sa isang video na kumakalat online ngayon na si Camille Villar at iba pang mga kasama ay nasa isang stage kung saan may mga posibleng cash prizes na pinamimigay sa mga tao. Nako. Sabi ng kampo ni Villar na hindi daw ito vote buying dahil nangyari ito noong February 9, 2 days bago mag-start ang campaign period noong Feb 11. Siyempre, nag-research na naman ako para sa inyo para malaman natin together kung kailan nga ba mako-consider ang mga ganitong incident as vote buying. First, tignan muna natin kung ano nga ba ang definition ng vote buying. Sabi ng Comelec, and I'll put it in simple terms, ang vote buying is kapag nag-offer ang isang tao ng pera, bagay, promise ng position, grant sa isa pang tao with the intention na mabago ang boto niya. Ito ang mga posibleng examples ng vote buying. Ano ba yun? Pag-distribute ng cash during assemblies. Pagbibigay ng pagkain para ma-impluwensya ang boto ng mga taong bibigyan mo. Pagbibigay ng financial assistance para mabayaran ang mga hospital bills, again, with the intention na iboto kanila. Now, dito na tayo sa ating pinaka-important question. Kailan nga ba siya mako-consider na vote buying? Now, according to my research ito ang sabi. Ang vote buying daw, hindi lang nangyayari during the campaign period. Pwede din niyang mangyari before and after the campaign period. Provided na ang pagbibigay ng pera, grants, or kahit ano pa ay may intention para ma-influence mo ang boto ng isang tao. Napaka-vague and complicated, di ba? Parang for me, it's very hard to prove kung ano nga ba yung intention kung bakit namimigay ang isang politiko or isang kandidato ng pera or ayuda. Para iboto. Gusto lang talaga nilang tumulong at wala naman silang intention para i-influence ang... Ako, may question ako dyan. Bakit tsaka sila mag-abot-abot at magpapalaro kung saan may eleksyon?
Bakit hindi sila mag-abot, no, ng bigas, pagkain, at magpaparapol ng walang eleksyon? Diba? Tignan nyo si Sara Duterte ngayon. Nag-iikot kung saan-saang lugar. Oh, malayo pa ang presidential election, 2028 pa. Oh, dapat ganyan ang gawin ninyo. Oh, kasi si Sara hindi naman kandidato ngayong midterm election. Oh, so dapat ganyan, di ba? Mag-iikot ka habang wala pang election 2028. Bakit? Para maalala ng tao na gumagalaw ka. Pero ang tanong, gumagalaw ka nga para saan ba? Di ba? Tingnan mo si Sara kung saan-saan napapadpad ngayon. Ngayon, ang tanong, bakit nga ba nag-iikot si Sara? Hindi naman siya kandidato. Kasi nga gustong tumakbo ngayong 2028 pagka-president. Ngayon ang tanong, namigay, nag-ikot, bumisita. Ano bang purpose ng pag-ikot niya? May inabot ba siyang tulong? May ayuda ba siyang dala? Nga, wala. Bakit? Nakipagpulong lang. Kasi nangako na naman. Minsan na kayong nabudol ni Sara noon. Baka mabudol na naman ulit kayo ngayon. Di ba? Wala namang problema kung politician ka, magpa-games ka, pag-fiesta, kapag may araw ng barangay, fiesta ng barangay, walang problema. Pero naman, dapat hindi lang sa eleksyon na time. Ang iba kasi tsaka lang lumalabas pag eleksyon. Pagkatapos eleksyon, pag nanalo na, hindi nyo na mahagilap. Tapos pagmumurahin na nila yung tao. Parang si Cynthia Villar. Nung eleksyon, hinawakan lahat. Bata, matanda, may ngipin, wala, yagit, dugyot, mabaho, maasim, amoy araw, amoy anghit. Walang pake kasi eleksyon. Pero nung nanalo na at may posisyon na, pinagmumura na, kami nagpapaganda ng lugar na ito. Tanggalin mo yan, bunutin mo yan, buksan mo yan. Kami nagpapabago yan. Ayusin nyo yan. Kunin nyo yan. Diba? Ganyan ang sakit. Hindi lang si Cynthia Villar. Marami pang ibang ganyan. Ito pakita ko sa inyo kung paano siya magwala. Tanggalin nyo yan. Kunin nyo yan. Tigilan mo ako, hindi ako luko-luko. Tigilan mo ako, hindi ako luko-luko. Tigilan mo ako, hindi ako loko-loko. Tigilan mo ako, hindi ako luko-luko. Tigilan mo Tigilan ako. mo ako, hindi ako luko-luko. At may nabalitaan ako mga kababayan, hindi lang pala lupa ang pagmamayari nila ngayon, pati tubig. Pagmamayari na din pala ng mga bilyar. Baka sa sunod pati hangin sa inyo na At magtaka na kami na bawat langhap namin, bayad muna bago langhap. Yan mahirap mahirap yung ganyan mga bilyar. Lupa sa inyo na. Tubig sa inyo na. Baka pati hangin, kayo na rin may-ari Bayad muna bago langhap. Sa inyo na yung polluted air. Wala kaming pakialam dyan sa air na yan. Anong sabi ni Cynthia Villar? Tigilan mo ako, hindi ako luko-luko. Sino ba nagsabing luko-luko ka? Tigilan mo ako, hindi ako luko-luko. Pati bigas. Kayo na rin pala nagmamayari sa bigas. Nako, kaya nga sabi ko baka pati hangin, pagmamayari na ng mga bilyar, at bago langhap, bayad muna. Nako, di fuga na yan. Langhap, bago lumanghap, magbayad. Nako. Tigilan mo ako, hindi ako luko-luko. Nanggigil si Senator Cynthia Villar sa planong magtayo ng pabahay na malakondo. Gate ng Senadora, hindi yan para sa mahihirap. Narito ang aking report. Wow Nanggigigil daw ang senadora dahil sa bahay na malakondo. Pabahay ng gobyerno. Anong gusto mo mangyari? Camela? Tag 4 million mahigit ang isa? There are no homeless or poor. Ginisa ng ilang senador ang Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD sa deliberasyon ng kanilang budget sa plenaryo ng Senado. Target ng DSUD na makapagtayo ng 3.2 million housing units na medium at high-rise buildings o condominium style. Kakailanganin dyan ang Bakit naman sa Singapore, hindi naman nanggigigil ang mga senador sa kanila? Na ang mga bahay ng mga squatter doon, condominium style, parang BGC nga. Bakit? Punta kayo Singapore.
Kailan lang ba ang Singapore gumanda? Hindi pa umabot ng 50 years. Ang Singapore. Bakit sa Singapore akala ninyo walang squatter sa Singapore? Meron. Pero nakakondo. Bakit naman yung Singapore ginawaan ng condominium style ang mga squatter? Hindi naman nagrereklamo ang mga senador. Bakit? Takot ba ang mga senador na umangat ang mga squatter? Ayaw ba ni Cynthia Villar na gumanda ang buhay ng mga squatter at hindi na sila tawaging barong-barong at kubo-kubo lang, nakakundo na? Bakit sa Singapore yung mga squatter nakakundo naman doon Nasa 4 trillion pesos na budget. Pero umalma Senator Cynthia Villar. Bakit daw pondong itatayo na pang middle class lang? Our priority should be Bakit daw kondo ang ipapatayo, middle class lang naman daw? Aba, ano bang gusto ninyong mangyari? Ang mga squatter wala ng karapatan magkakondo? So, ang may karapatan na magkakondo dito ay yung mga influencer lang, mga politician. So, hindi na po pwede magka-condominium ang mga squatter ngayon. the poor and the homeless. Why will you insist on building condominium? Dahil kikita ka doon sa contractor ng condominium. Na may Ang kinaiinis ni Villar, may mga sinasabihan daw na illegal settlers sa Las Piñas na umalis na sa mga lupang tinitirahan dahil bibigyan sila ng condo unit. Pero hindi naman daw Kaya pala. Kaya nagalit si Villar kasi meron daw mga illegal settlers sa Las Piñas na nagsialisa na. Kasi bibigyan sila ng condom unit ng pabahay ng gobyerno. Bakit? Ano bang gusto mo mangyari, Cynthia? Hindi mo paalisin yung mga illegal settler doon. Tapos tayuan mo ng condominium o ng subdivision, tapos doon mo na patirahin, pabayarin mo isa-isa. Ayaw pala ni Villar na libre ang mga squatter doon Ayaw ni Villar makatira sa kondo ang mga illegal settler doon sa Las Piñas. Kasi gusto niya doon bumili sa Camila niya. Nako. yan libre. Nasa real estate business ang pamilya Villar. Kaya alam daw ng senadora na may presyo talaga ang pagtira sa kondo. Paliwanag naman ni Senator Risa Hontiveros na sponsor ng budget ng DSUD. Base sa proposal, nasa 2,600 pesos ang ibabayad kada buwan sa condo unit na itatayo. Bakit kay Yorme Isko Moreno, napakaraming squatter na katayo sa kanyang pabahay? Ang nakatira sa kanyang pabahay, 2,000 lang naman buwan-buwan ang binabayad. Hindi naman nagrereklamo ang taga Maynila. Bakit Senador Cynthia Villar, bawal? Bawal na patirahin ang mga illegal settler sa mga squatter sa condominium. Bakit ang Maynila? Hindi nyo subukang alamin yung proyekto ni Isko Moreno sa Maynila na pabahay? Napakadaming pabahay ni Isko na napakadaming squatter na tumira. Gusto niyong malaman, i-research ko, walang nagrereklamo. I was there in Manila the time na si Isko ay mayor at sabi ni Isko, lahat kayang magbayad, pwedeng tumira. Hindi man niya lahat makapagpapatira doon, pero maraming maka-occupy. Maraming maka-avail. Bakit sa Maynila? Wala namang nagreklamo. Bakit si Villar nagre-reklamo? Sa Maynila, napakadaming pabahay ni Isko. Hindi nyo alam? Mga pabahay ni Isko, 2,000 a month lang. At take note, yung 2,000 na yan, may mababawi pa dyan pag sakaling umalis. Isa na yan yung Baseco ni Isko, yung pabahay ni Isko sa Baseco, yung pabahay ni Isko sa Pedro Hill, yung pabahay niya sa may San Lazaro. Napakadaming pabahay ni Isko. Wala namang nagreklamo. Ba't ito si Cynthia Villar? Laging ini-indicate niya ang Las Piñas dyan sa issue na yan. Sa Las Piñas ba itatayo yung kondo? May paraw buwabayan sa 1,500 pesos dahil sa subsidiya mula sa gobyerno. Ipapadaan din daw ang bayad sa pamamagitan ng loan sa Pag-ibig. Dadaan naman pala ang pagbayad sa loan sa Pag-ibig. Anong pinoproblema ni Villar? At bakit wala ng karapatan tumira sa kondo ang mga squatter? So anong gusto kayo? Mansion-mansion. Magkano, lang naman hitsura ng kondo? Laki lang naman yan ang tinirhan namin dito na pagpasok mo, sala, diretso kusina. Yung tinirhan namin dito, pagpasok mo sa pinto, kusina, kainan. Yung sala namin, diretsong kusina. Tapos kwarto na. Hindi ba pwede tumira ang mga
Mga kababayan, hindi ba pwedeng tumira, mga squatter? Diyos mio Marimar. Kaya nga, di naubos-ubos yung mga squatter kasi may proyekto ang gobyerno na para patirahin sila sa maayos, mabuti. Ayaw naman ng ibang mga government employee, nagagalit. Bakit kaya? Di ba? So, yun lang mga kababayan. Ako, ayan na. Is yung vote buying, is yung tanggi sa proyekto. So, anong gusto mangyari? Pabibili. Ayaw ni Villar na tumira ang mga squatter sa kondo. Gusto ni Villar siguro doon mag-avail sa bahay niya na binibenta. Parang ganun ba? Nako, hindi pwedeng ganyan. Kamahal-mahal ng bahay mo. Kung ako papipiliin, kung doon ako tumira sa Camila Homes ni Villar, sa tawag doon, Bria Homes niya, mas piliin ko yung palibre ng gobyerno. Bakit? 2,000 a month lang. Sa Camila Homes, magkano dyan? Milyones ang halaga ng pabahay nila. Doon sa gobyerno, 2,000 a month lang. Di ba? Doon lang tayo, mga kababayan. Dito tayo, mga kababayan, kay Sara Duterte. Tapos na tayo dyan kay Villar. Wala mang mangyari dyan, madisqualify.